Please turn with me to 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Itong teksto po natin ngayong umaga ay nagbibigay ng pangatlong metaphor na ginamit ni Pablo upang i-describe ang local church doon sa Corinth at upang i-describe ang lahat ng mga local churches all over the world. Una, inihalintulad po ni Apostle Paul ang iglesia sa isang lupain na may mga itinanim na mga binhi. At tumubo ito at dinidiligan. That was the role of Paul. He planted the seed and Apollos watered it bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. And then, pangalawa, ikinumpare ni Apostle Paul ang mga mananampalataya, ang iglesia, sa isang building na itinayo sa ibabaw ng pundasyon nito at wala nang ibang pundasyon kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The foundation of the church is Jesus Christ, our Lord. At yung mga teachers and leaders ay dapat pong maging maingat sa mga materyales na gagamitin sa pagtayo ng gusali, ibabaw ng pundasyon nito. And in our text this morning, inihalintulad ni Apostle Paul ang iglesia sa isang templo. You are the temple of God. Sa Greek language, ang pronoun na you ay plural, hindi po ito singular. Kaya, ang pananaw po natin dito, ang pangunawa natin ay ito po ay nagsasalita patungkol sa iglesia sa pangkalahatan. Yes, individually, 1 Corinthians chapter 6, we are temple of the Holy Spirit individually. But 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 refers to the church collectively and corporately as the temple of God. At sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang mga readers na bilang isang lokal na iglesia doon sa Corinto, kung naunawaan nila that they are together God's temple and that ang banal na espiritu ay nananahan sa kanila, hindi sana mangyayari yung mga factions doon sa Corinth. Di ba? Hindi sana mangyari yung I am of Paul, I am of Cephas, I am of Apollos. Hindi sana mangyayari yung preference nila sa human orator, words of wisdom in order to attract the crowd. Because they are the temple of the Holy Spirit. They are God's temple. Ang kanilang focus ay ang may-ari ng temple at hindi ang sino mang human personality. Now, when Paul said, you are the temple of God, unusual na idea ito para sa mga taga-Korinto sapagkat yung kanilang mga gods and goddesses doon sa Corinth ay may mga temples May mga physical na temple. Kahit yung synagogue, Jewish synagogue, meron silang struktura. What about the church? Ay maaring wala silang sariling building nila. Nagtitipon lang siguro sila sa mga bahay-bahay. So they met in smaller groups, I suppose, sa mga households ng kanilang mga members. And how could they possibly be God's temple? At ang sagot po ni Apostle Paul ay hindi naman po ang struktura ang nagpapatemple sa kanila ng Diyos. But the Holy Spirit is living in them. The Holy Spirit takes residence in them. Yun ang pinaliwanag sa ating teksto. At to be clear, ang banal na espiritu nga ay nananahan sa bawat mananampalataya individually, pero pinapakita po ni Apostle Paul dito collectively as the church gathered, as the church assembly. Sila po ay temple ng Diyos. They become the temple of God. Kahit po wala pong physical na struktura
na kanilang pagdadausan bilang mga mananampalataya. Tama talaga yung sinasabing the church is the people, not the building. At naranasan na po ng iglesyang ito na nilisan po natin ang dati po nating gusaling pinagtitipunan sa kalooban po ng Diyos. But we still stand up as a church because the church is not the building. The church is the people. Ang mga itinubos po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang banal na dugo. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, the rebuke. Rebuke. Pangalawa, the warning. May babala na binigay si Apostle Paul dito. At pangatlo, the reason for the warning. At naway tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pagpapatuloy ngayon. Tayo po muna ay manalangin. Salamat o Diyos dahil ang inyong salita ay mabisa at makapangyarihan. And your word is authoritative, not because a certain group has pronounced it to be so, but because of the intrinsic value of your word. Your word is authoritative because it is your word, O God. And we pray na magpasakop ang bawat isa sa inyong salita sa umagang ito. Tatanggapin imbis na tatanggihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The rebuke. Ang pagsaway ni Apostle Paul sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Ang sabi niya sa verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? I believe that this is a rebuke. This is a strong reminder but with a touch of rebuke. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? So sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, you should understand what you are. You should understand who you are corporately. Hindi ba ninyo na-realize na kayo ang templo ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo? So it is actually a rebuke because this is a truth na dapat naunawaan na ng mga mananampalataya doon sa Korinto. And elsewhere in Paul's epistle in Ephesians chapter 2 verse 22, pinahayag din ang kaparihong lingwahe. Ang sabi dito sa Ephesians 2:22, nasa kaniya kayo rin ay magkakasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So this is actually basic truth. Mga kapatiran sa Korinto, realize who you are. You are the temple of God. This is a truth that you should have known by now. Paul is rebuking them in this passage. Si Pablo bilang kanilang spiritual father ay nagbigay sa kanila ng saway dahil hindi nila naunawaan or nakalimutan nila ang basic truth na ito noong sila ay naging mananampalataya. Ano bang nangyari nung tayo ay naging mananampalataya? Sinilyuhan tayo ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin individually. And because the Holy Spirit dwells in us individually, corporately, He is present in all of our gatherings. And actually, ang pinaka-importanting elemento ng ating pagtitipon ay ang presensya po ng ating Panginoon. Well, God's presence is everywhere. Kahit sa sabungan po, mga kapatid, God's presence is there. But I don't think ang special presence ng Panginoon ay nandun sa sabungan na tinanggap niya ang ginawa ng mga tao doon bilang mabangong samyo sa kanyang harapan. Now, kinasusuklaman ng Panginoon ang mga ginagawa nila doon. God's presence sa isang cockpit arena ay hindi po kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Iyon po ay merong puot at galit ang Diyos. But when it comes to the church gathered, when it comes to the assembly of God's people, it is really an assembly wherein God considers it as a sweet aroma before His sight, the worship of God's people. So, hindi po nananahan ang banal na Espiritu sa building per se. Ngunit ang bawat believer nananahan ng banal na Espiritu so that when we come together, the special presence of God is here. Wala po sa building. May mga grupo kasi na bawal kumain sa loob ng building kasi nga banal daw ang building. Meron talaga.
na bawal ngang mag-snacks, bawal ngumuya ng chichirya dahil bahay ng Panginoon. They are talking about the physical structure. It is just a piece of cement and wood. There's nothing special in these facilities that we have. But what makes this assembly special? It's because of the presence of God in our midst. Tayo po sa kasalukuyan ang earthly dwelling place ng ating Diyos. At ito ay isang kamanghamanghang katotohanan sa salita ng Diyos. Gaya ng Holy of Holies nung temple ng Jerusalem. Doon po ang espesyal na presensya ng Panginoon sa Holy of Holies, sa Old Testament temple, sa New Covenant. Ang bawat mananampalataya ay templo ng banal na Espiritu, pinananahanan ng banal na Espiritu sa bagong tipan. Now, siguro ay nagtatanong kayo, what's the difference between the indwelling of the Spirit and the infilling of the Holy Spirit? Kasi wala kayong ang sinasabi po ng Biblia ay indicative. Sinasabi, the Holy Spirit dwells in you. So that's a fact. Pero merong utos ang Panginoon sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Walang utos na mababasang be indwelt by the Holy Spirit. Walang ganon. Pero meron pong utos na nababasa, be filled with the Spirit. So there is a difference between the indwelling of the Holy Spirit and the infilling of the Holy Spirit. Kailan po nangyari ang indwelling of the Holy Spirit? Nangyari ito nung una tayong nanampalataya sa ating Panginoon. Ephesians 1:13, when we believed, we were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the deposit guarantee of our inheritance in God. So when we believe, tayo po ay sinilyuhan ng banal na Espiritu. Ang indwelling of the Holy Spirit, hindi po ito nangyayari 20 years later or second conversion ayon pa sa mga Wesleyan brothers na si John at saka si Charles Wesley. No. The indwelling of the Holy Spirit took place when you were born again. Ibinigay ang banal na Espiritu sa atin, Romans chapter 5 verse 5. Please turn there. Romans chapter 5 verse 5. Ang sabi po dito, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin past tense. Ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. So, ang indwelling of the Holy Spirit ay nangyari yan one time when we believe. It is once for all. Ang ating Panginoon ay nasa bawat isa sa atin bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ang kaniyang banal na Espiritu ang nag-take ng permanent residence sa atin. At sabi po ng Romans chapter 8, anyone who does not have the Spirit of God does not belong to God. So the indwelling of the Holy Spirit is not optional. It is something that each believer has. Dahil ipinagkaloob ito ng Panginoon sa atin. The indwelling of the Holy Spirit is for all believers. Wala pong exception. Now, simply claiming na tayo ay Christian, it does not necessarily mean that you are Christian. Yun ang sinasabi ng Matthew 7:21. Not everyone who calls unto me, Lord, Lord, will inherit the kingdom of God. Sino ba ang tunay na Christian? Sila yaong pinananahanan ng banal na Espiritu. At dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanila, the Spirit testifies to our spirit that we are children of God. So, ang mga believers, hindi naman po binigyang utos na be indwelt or be possessed by the Holy Spirit. Walang ganon. Born again people have the Holy Spirit in them. The indwelling, however, does not indicate direction in life, but it indicates position in life. This is our status. This is our position. We are sealed by the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang sa 20. Individually, we are temples of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, ang sabi po dito,
O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. That's indwelling of the Holy Spirit. So ano bang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit? Kung ang banal na Espiritu ay nasa atin na, we are already indwelt by the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ni Paul sa kanyang utos sa atin, be filled with the Holy Spirit? Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, is be increasingly conformed to the Spirit. Be increasingly conformed to the Spirit. Mamuhay tayo sa isang uri ng pamumuhay that is more and more in keeping with the character of God. More and more conformed to the image of our Lord Jesus Christ. Say for example, meron kang bahay na meron kang repainting project dahil natutuklap na ang mga pintura ng bahay mo sa loob. At nag-hire ka ng painter. Nag-hire ka. Nandyan na po ang magpipinta sa bahay ninyo at ang kulay na napili mo ay puti at gray. So tiningnan ko lang po ang kulay ng ating building. Ang problema, nakalock yung ibang room. Yun ang problema, nakalock yung ibang room. Ano bang gagawin ng may-ari? Sige, balik ka na lang. Next time around, lock pa kasi ang room eh. Yun ba ang gagawin ng may-ari? Balik ka na lang next time, nakalock kasi ang room. Nakalock kasi ang room. So the presence of the painter is already there, but the problem is some of the rooms are locked. Ano ang gagawin? Hindi yung hihintayin yung second time around na pagpunta ng painter. Ang gagawin po is buksan po yung mga pintuan na nakalock. Ang banal na Espiritu ay nandito na sa atin. Complete presence of the Holy Spirit is in us. Ibinigay na ang banal na Espiritu sa atin. Ang problema, merong pang nakalock na mga area sa ating buhay na hindi fully yielded sa ating Panginoon. Hindi fully yielded sa kalooban ng Diyos. May mga aspeto pa sa ating buhay na kailangang maging conformed to the image of Jesus Christ our Lord. Maging conformed sa banal na Espiritu na nananahan sa atin. There is no such thing as less of the Holy Spirit in us or more of the Holy Spirit in us. The Holy Spirit who is in us is already intact. We have the seal of the Holy Spirit. Pero ang problema po ay hindi po lahat ng parte ng ating buhay ay fully surrendered sa ating Panginoon. There is a call that we should be increasingly conformed to the image and character of Jesus Christ who is in us. So ang panawagan ni Apostle Paul at ang utos that we be filled with the Holy Spirit ay hindi po nag-i-imply that you don't have enough of the Holy Spirit, that you only have 32% of the Holy Spirit in you. The Holy Spirit is in us. Pero merong mga area sa ating buhay at sa ating character na hindi pa fully yielded to His sanctifying work. Saang area po ng ating buhay natutuo po yan sa atin? Anong mga pintuan ng ating buhay na kailangang i-unlock in order to be filled with the Holy Spirit? Kailangan po talaga ito ng seryosong searching sa ating sarili. At paano natin i-search ang ating sarili kung tayo ay napuspos na ng banal na Espiritu? Galatians chapter 5 verse 22 hanggang sa following verses. Ang sabi po dito, are we increasingly growing in these areas, mga kapatid? Galatians 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Salamat sa Panginoon ay hindi po tayo hanging. Hindi po tayo mag-speculate, baka ay na-filled na ako ng Holy Spirit.
Sa palagay ko, filled na ako ng Holy Spirit. No, meron pong malinaw na items sa salita ng Diyos. Pag-ibig, kagalakan, pagtitiis, di ba? Forbearance, humility, kababaang loob, kaamuan. These are the canon to measure our lives, whether we are filled with the Holy Spirit or not. And again, ang verse 6 po, mga kapatid, mga kaibigan, ay nag-a-assert na tayo bilang iglesia ay templo po ng ating Diyos. We are God's temple. So kung ang church ay templo ng Diyos, ibig sabihin, hindi po ito sa atin. If this is God's temple, then this is not ours. Anong implication nito, mga kapatid, mga kaibigan? Kailangang pamahalaan ito, i-handle ito, hindi nakabatay sa ating kahibangan or hindi nakabatay sa ating whims, but it should be handled according to the will of God. Because this is God's temple. Wala po tayong karapatan na gawin ang anumang bagay sa pagmamayari ng iba. We do not own this church. We do not own ourselves as the individual temple of the Holy Spirit. You are bought with a price. Yun ang sabi po ng ating Panginoon. So wala po tayong karapatan na gawin ang kung ano-ano sa pagmamayari na hindi sa atin. The owner sets the terms, the servants just follow. Ang may-ari ang masusunod. Ang mga lingkod ay sumusunod lamang. And if we are God's temple, we ought to be clean and habitable by divine dwelling. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Di ba? If we are God's temple, we ought to be clean and habitable, fit for the Spirit's dwelling place. Ang Diyos na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas niyang liwanag ay banal. At niligtas tayo ng Diyos tungo sa kabanalan. And that means the worship in God's temple must be regulated by God. Papatuloy pa rin tayo sa assertion natin last Sunday. Ang pagsamba sa templo ng Diyos must be regulated by God. Maraming mga grupo na sa totoo lang, itinuturing nilang pagsamba bilang variety show. Bilang palatuntunan. And that is very sad. Kung ano-ano na lang ang kanilang ini-insert dyan, ini-inject dyan, just to entertain the crowd. But the worship in God's temple must be regulated by God. It is God who sets the term, how He is to be worshipped. God commands His people to worship Him. But God also sets the specific prescription as to how He is to be worshipped. Pangalawa, the oversight of God's temple must be regulated by God. And God's regulation is that there are two offices in the church. The office of the pastor and the office of the deacons. The rule and order of God's temple must be regulated by God. And our discipline must come from the scriptures. And that is why ang church discipline na i-implement ay kinakailangang sumunod po tayo sa pamantayan ng salita ng Diyos. Meron bang microphone sa Bible? Huwag na niyong itanong na merong microphone sa Bible, pero merong sinasabi ang Biblia, "Hear ye, O people." Paano matupad yung "Hear ye, O people" kung hindi tayo gagamit ng microphone sa ating kasalukuyang setting? May mga namimiliso po kasi. Di ba? So we need to have our voices as audible as possible. Now, para hindi natin ma-miss ang point na ito, itong verse 16 ng ating teksto ay nagsasabi na ang iglesia ng Diyos ay pinananahanan ng presensya ng Diyos, hindi bilang physical na building, but in the people collectively. And what is the most important element of our gathering? Hindi po ang bilang ng attendance. Anhin yung dami ng bilang kung wala ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. At matagal na natin itong sinasabi, ang tagumpay ng ministeryo ay hindi po sa bilang, kundi sa presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan.
And papaano ang presensya ng ating Panginoon ay ipagkaloob niya kung ang pinagpipistahan po natin ay hindi ang salita ng Diyos. And therefore, the highlight of every gathering is the solid proclamation of the Word of God. Na marami pong mga churches na ang highlight ng kanilang gathering ay ang concert, special number, worship through music. Wala nang preaching, it's all about music, it's all about singing. But the point is, ginagawang Itbulaga and SOP and Showtime ang pagsamba. That's the first point. That's the first point, the rebuke. Pangalawa, the warning. Ang sabi po ng verse 17, first part ng verse 17, kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Nakakatakot, no? If anyone, sino ba itong anyone? That's you. That's me. That's any pastor. That's anybody else, even outside the church, unbelievers. If anyone, that includes the government authorities, mga mambabatas natin, city council, city mayors, police officers, if anyone destroys God's temple, the warning is God will destroy him. Ang salitang destroy sa original language ay marami pong meaning. It could mean to corrupt, to defile, or to damage. Totally. Hindi lang ito yung eternal destruction sa lake of fire. Of course, that's the ultimate destruction ng kahatulan ng Diyos. But the big idea is, to destroy the church of God is to harm the church of God in some way. And it could be translated as, if anyone harms God's temple, God will harm them. Hindi po nagbibiro ang Diyos. If anyone harms the temple of God, God will harm them. At ito po ay stern warning sa bawat isa na nag-iisip na i-harm ang temple ng Diyos. And you know what? God is active in defending His church. Aktibo po ang Diyos sa pagdepensa ng kaniyang iglesia, and He means business. The destroyer of God's temple will not go unpunished. The destroyer of God's temple. That's why ang sinasabi po ni Pablo sa book of Romans, watch out to those who cause divisions among you. The destroyer of God's temple will not go unpunished. Now, papaano ba dinidestroy or kinukurap or hinaharm ng mga enemies of the gospel ang iglesia ng Diyos? Binanggit naman po sa konteksto, no, by false doctrine, by worldly methods, by carnal factionalism. I am of Paul, I am of Apollos. And as we read further sa book of Corinthians, maaring mawasak ang iglesia sa mga minor issues. Napilit na pinapalaki. Now, there is really a word of warning, mga kapatid, mga kaibigan. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Pakinggan po natin si John Gill. John Hill yan sa mga Pilipino, but that's John Gill. Sabi po ni John Gill, God is not only an avenger of all immoralities, meaning to say, yung namumuhay sa kasalanan, yung mga tao against the law of God. God is not only an avenger of all immoralities committed against His righteous law, but He is an avenger of all false doctrine and false worship, and of everything that is contrary to the gospel and to the order and ordinances of it. Yun po ang paliwanag ni John Gill. So hindi lang avenger ang Panginoon sa mga blatantly wicked na mga tao. He is also an avenger on those who teach false doctrine or those who offer up false worship. Nag-i-introduce ng mga unbiblical methods sa loob ng iglesia. So once again, the context, si Pablo ay hindi po nagsasalita about your individual body as the individual temple of the Holy Spirit, gaya ng ginawa niya sa 1 Corinthians chapter 6. But Paul is
talking about the church primarily in this passage. This building, all of us together. You are God's temple. We are God's temple, plural, the church. At malinaw po ang warning, ang babala ni Pablo sa sino man na magtangkang i-defile, dumihan, i-corrupt, i-harm, i-damage ang church. God will destroy you. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul, and that is very serious. God will destroy you. Be warned. You do harm to the church. You do harm to the church. God will do harm to you. That's a warning. Seryoso po yan. Not only because of immorality, but because of false doctrines and false worship and unnecessary schisms and divisions in the church. What will God do with those who defile His temple with false teaching? Ano ang gagawin ng Diyos? 1 Corinthians 3:17 is the answer. What will God do with those who promote false worship? Well, verse 17 tells us, what will God do? Ano ang gagawin ng Diyos sa magdi-defile sa kanyang temple sa pamamagitan ng pag-promote ng kasamaan? Yung magsasabing, it doesn't matter what your life looks like. God is a forgiving God. God is a loving God. So, it doesn't matter kung seryoso ka ba sa holiness or not. Yung mga taong nagsasabi ng ganyan, ano ang gagawin ng Diyos sa kanila? Antinomian. Yung grupo na nagsasabi na kahit madatnan ka ng Panginoon na nakapatong sa ibabaw ng isang prostitute, kung tinanggap mo na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay ligtas pa rin sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa gawa. What will God do to those who teach like that? Be warned. Be warned, people. God will destroy you. God will destroy you. Pansinin po natin, this is God, this is what God will do to you. Nangako po ang Panginoon, nagigibain niya ang gigiba sa kanyang iglesia. So those who promote LGBTQ ideologies among evangelical Christians, churches, quote-unquote, na ngayon ay naging liberal, watch out. God will destroy you. And He means business. Maaaring magpalusot-lusot kayo ngayon at magkakanda-kanda kayo ng seminar. Kunyari, scholarly, pero malinaw yung plano, malinaw yung purpose. Ipopromote ang LGBTQ agenda. Be warned. Dahil hindi po nagbibiro ang salita ng Diyos. We should all be very sobered by the first part of verse 17. Maaring hindi tayo nagtuturo ng false doctrine and harmful doctrine, but by our ungracious character and ungracious disposition towards other believers, we could be the cause of the church's destruction. Be warned. Ang Panginoon po ay hindi po nagbibiro. So, pag sinabing, ang sino mang magtatangkang gumiba sa iglesia ng Panginoon, sa templo ng Diyos, ay gigibain din niya. Ang ibig pong sabihin natin ng negative command na ito na wag gibain ang church, merong counter positive command ito i-promote ang health ng church. So kung merong sinasabing wag gibain ang church, ang counter positive command nito is i-promote ang health ng church. Gagawin natin ang lahat upang ang church ay maging healthy. So it should be the church in action. We are warned not to destroy the church of God, but we are positively reinforced to promote the health and vitality of the church. We should consider both. Hindi lang tayo mag-focus sa negative warning, but we should also focus the necessary positive injunction. Promote the health and vitality of the church. Because if you will harm my people, I will harm you. If you are not a builder of the church, you are actually a destroyer of the church.
So you better be a builder of the church. Wala pong middle ground nito. It's either you are building the church or you are destroying the church. So there is really a necessity. It is really a must that we should all take the active role of building up the church of God. Building up the church of Christ. And actually, ang warning na hindi talaga i-destroy ang temple ay nagbibigay sa atin ng very strong responsibility na gawin natin ang abot ng ating makakaya. Na ang iglesia po natin ay maging masigla, maging healthy. At paano natin ito gagawin? By solid, biblical, and Christ-centered preaching and teaching and active obedience to the Word of God. This is as far as the teaching and preaching ministry of the church is concerned. But as far as your individual life is concerned, you have the responsibility to make yourselves healthy in the Lord. And how do you keep yourselves healthy in the Lord? Oh, how I love your law. It is my meditation all day long. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. How active are you in the basic disciplines of the Christian life? Natapos na po natin ang first wave ng Basic Discipline series. Dahil meron pong mga bagong idinagdag ang Diyos sa ating iglesia, ay baka ibalikan na po natin ang basic disciplines of the Christian life to make ourselves healthy individually. Kung i-apply natin ito sa mga pastors and church leaders, bakit ako hahatulan ng Diyos? Can you imagine hahatulan si Pastor Jeremiah ng Diyos? Mananagot? Doble ang accountability. That's the language of the scriptures. Mas stricto po ang accountability ng pastor sa harapan ng Diyos. Because we are building up on the foundation of Christ. At hindi po kailangang dagdagan namin ito ng mga damo, di ba? Mga straw, yung sinabi last Sunday. Sisingilin at sisingilin kami ng Diyos. James chapter 3 verse 1. We have to do it according to what is written in the Word of God. Akala natin madali lang ang magpastor. Hindi po. Week after week, Sunday after Sunday, nanginginig po kami dahil baka meron kaming mabigkas dito sa pulpito na salungat sa kalooban ng Diyos. Sisingilin kami ng Diyos. We will be held in a stricter judgment and accountability. James chapter 3 verse 1, ang sabi po dito, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Ang problema, maraming gustong maging guro, pero hindi naunawaan ang responsibility. Huwag maging guro ang marami sa inyo, yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. You see? This is a warning to pastors na huwag basta-bastang magturo ng kahit ano-ano. Because if the teaching of the pastor is destructive to the church of Christ, sino ang sisingilin ng Diyos? Mas istriktong paniningil ang pastor, ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. This is not a celebrity game. This is a tremendous accountability in the sight of God. Hebrews chapter 13 verse 17. And that means you have the responsibility to pray for your pastor na hindi siya maligaw. That God will preserve the pastor. Hebrews 13:17, ang sabi po dito, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay. Now, merong hindi matamang nagbabantay. Merong mga nagbabantay na pabaya. Di ba? Ang pagbabantay natin ay dapat matamang pagbabantay sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Take note bilang mga mananagot, hindi bilang mga celebrity and star dito sa harap ng pulpito, kundi bilang mga mananagot. Madaling magpastor? We should fear and tremble every time we teach and we preach. We should be bold when saying things according to God's word. Dapat din bold ang pastor to say things according to God's word. Even though sometimes meron pong mga masasaktan. The pastor should be bold. Dahil kampi ang Diyos sa nagpo-promote ng health ng church. Dapat tayo ay bold.
we should take such care of Christ's church. Dahil binili ni Kristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Binigay ng Diyos sa mga pastors ang church upang alagaan ang church na binili ng banal na dugo ni Kristo. Acts 20:28, take care of yourselves and of the flock of which the Holy Spirit has put you to be an overseer, to shepherd the church of God which He bought with His own blood. Now, sa mga individual believers, hindi lang sa pastor, nakakalungkot at nakakatakot po para sa sino mang mananampalataya na pumapayag na ang kanilang sariling kaluluwa ay ma-defiled sa pamamagitan ng false teaching, false worship, or false righteousness. You have the responsibility to keep yourself from being defiled from false teachings, false worship, and false righteousness. Kaya, Christian ka, tapos mahilig kang manood sa ang dating daan? Dahil nag-i-enjoy ka? You have the responsibility to keep yourself from being defiled. Di ba? Christian ka, tapos nagbabad ka sa YouTube, nagbabad ka sa Facebook. Very minimal lang ang intake ng salita ng Diyos. Christian ka and you have affinity to celebrities na who are living openly immoral lives. If those celebrities are openly living an immoral life, then do not idolize them. Di ba? Do not even admire them. Now, comfort din ito para sa individual believers sapagkat ang Diyos ang ating defender. Alam niya kung mayroong magtangkang gumiba sa templo ng Diyos. Abay, ang Diyos ay aktibo. He will take vengeance. The Lord will bring vengeance to one who destroys the church. Kaya, let's look at our enemies. The media, the universities, the establishment. Those who portray the church in a bad light, who vilify the church. Christ says to those who seek to harm His church, He will destroy them. Let us be comforted by that. And to those who bring divisions within the church, here is a stern warning. God will harm them. Governing authorities na patahimikin ang church, pagbabawalan na mag-preach, pagbabawalan na magbitbit ng Bible, God will destroy them. Though the wrong seems oft so strong. Kinanta natin, this is my Father's world. God is the ruler yet. Though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. And pansinin po natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Iniibig talaga tayo ng Diyos to the point na nagbabanta ang Panginoon sa sino mang magwasak sa kanyang church. Parang tatay ba? Itong anak ko ha, may lalaking nanliligaw sa kanyang anak. Itong anak ko ha, alagaan mo ito, meron akong baril. At marami na pong tatay na talagang pumatay dahil ang kanyang anak ay hindi, di ba? Sinira yung kanyang anak. Maraming mga magulang na talagang gumawa na ng ganun. How much more ang ating Panginoon? Here is my church. I purchased this church with my own blood. I will protect this church. At sino mang mag-destroy sa church na ito, ay aking wawasakin. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's not the language of Pastor Jeremiah. Saul, Saul, why are you persecuting me? Pero sino ba ang pinersecute ni Saul? Ang church. Pero itinuring ni Kristo na persecution against him yun. Saul, Saul, why are you persecuting me? Walang sumisikad sa matutulis na hindi nasasaktan. Yun ang sinabi ng Diyos kay Saulo. Salamat na lang inaresto ng Panginoon si Pablo. At naging apostol sa mga Gentiles.
God says, this is my church. I bought it with my blood. If you do anything to harm my church, I will destroy you. That's the language of the scriptures. Yun ang gagawin ng Diyos. God will destroy them. Yung nagpo-promote ng false doctrine, false teaching sa church, God will destroy them. Paano? Well, temporally, nararanasan ang immediate consequence ng kasalanan. May mga cases ng ganun. But ultimately, ang pagkawasak ng kanilang kaluluwa doon sa impyerno magpakailan pa man. But temporally, God will destroy them. For example, Romans 1:25, by giving them up to dishonorable passions and to a debased mind. Di ba? By giving them up to dishonorable passion. Ang kanilang mga lalaki ay hindi iniwan yung likas na pakikipagtalik sa babae at lalaki sa kapwa lalaki. Yun ang sinasabi sa Romans 1:25. Romans 1:28, how will God destroy them? By giving them up to a debased mind to do what ought not to be done. By temporal consequences and by eternal punishment. Now, pangatlo at panghuling punto, at patawad dahil medyo mahaba itong message na ito. Very serious. The reason for the warning. Why will God destroy the destroyer of His temple? Why? Sinagot naman po ng second part ng verse 17. Ang sabi po ng verse 17, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ibig sabihin, ibinukod niya ito upang maging banal. Huwag mong dungisan. Dahil ang purpose ko kung bakit binili ko ang aking iglesia, sabi ng Panginoon, ay upang gawin ko itong banal. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Positionally, the church is declared as holy. And it is indeed set apart to be holy para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kaniyang enjoyment. So, the second part starts with for. It could mean because. Binigay ni Pablo ang rason. Because God's temple is holy and you are that temple. It means niligtas ka ng Diyos to become sacred, to become pure, to be consecrated, set apart for His holy service para sa banal na use ng ating Panginoon. God has made His people holy by His blood. Huwag mong dungisan. And since we are made God's holy temple, tayo na kay Kristo ay kailangang mamuhay ng uri ng buhay na hiwalay sa kasalanan. Mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians 7:1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ang sabi po dito, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu, na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dahil tayo ay banal na templo ng Diyos, kailangang mamuhay tayo bilang templo ng Diyos. He has made you holy, now live holy. Kailangang maging banal tayo sa ating doktrina. Kailangang maging banal tayo sa ating pagsamba. We must teach, thus says the Lord. Not says my opinion, but says the Lord. Kailangang banal ang ating pagsamba. Otherwise, we will be defiling our worship. Yung mga nag-i-include ng puppet show sa worship, I don't think, that is not acceptable. That is defiling the worship of God. Nag-i-include ng puppet show, lahat na ng mga theatrics and magical in the sight, during the worship of God. Watch out. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangang maging banal tayo sa ating everyday actions. Paano maging mahalimuyak ang temple? Kailangang magiging mahalimuyak ang temple by our prayers. The temple of God will be called a house of prayer. Kailangang ma-beautify, ma-ornamented ang temple by our holy living. Our temple must be filled with the praises of God.
We are that temple. And our lips should be filled with God's praises. And we should be prayerful. And we should submit to the authority of God because the owner of the temple is God. God owns you. You are not yourself. You are bought with a price. At huwag mong diktahan ang may-ari ng templo kung papaano niya pamahalaan ang temple. You have to submit to Him. Kung ikaw ay mayroong bisita sa bahay mo at ang bisita ang magdidikta sa iyo kung anong gagawin mo sa bahay mo, palayasin mo yung bisita na yan. Di ba? Ganon din sa templo ng ating Panginoon. We are God's temple. Therefore, siya bilang may-ari, siya ang namumuno. We must not organize the church however we think we should organize it. At dahil pagmamay-ari po tayo ng Diyos, you must be loyal to Him. You must not belong to someone else. Di ba? Ang Panginoon ang nag-set ng marching orders. Hindi si Pastor Jeremiah, hindi ang sinuman sa atin. God sets the marching orders. Let us beautify the temple of God with holiness. Kaya, kung i-apply natin ito sa bawat isa, ito po yung tanong. Gaano po tayo kaseryoso sa treatment at sa kalusugan ng iglesia ng Panginoon? How seriously do you take the treatment and health of God's church? How seriously do you take it? Kailangan bang i-rebuke kayo for not caring so much about the health and treatment of God's people? Nawa i-rebuke kayo ng Diyos. And if you are rebuked by God, deal with it right now. Repent now. Huwag kang maghintay na lapitan ka ng kapatid at pakitaan ka ng pag-ibig. You are at the receiving end. What about the giving end? Do it yourself. Don't be passive. We are called to be active in promoting the health and vitality of the church. And this is an encouragement for us to press on in treating God's temple how it must be treated. It must be treated with carefulness. It must be treated with special care because this is God's temple and not ours. We are bought with a price. Now, para sa mga kaibigan na wala nang ibang ginagawa kundi nang hahamak sa iglesia ng Panginoon, be warned. Our dear friends, this is a stern warning. You may be enjoying what you are doing right now. Ginagawang laughing stock ang mga pastors, ginagawang laughing stock ang mga Christians, at every time na magbibitbit ng Biblia, and every time na ang Panginoon ang pag-uusapan, ang reaction mo ay sarcastic, praise the Lord, hallelujah! Di ba? Watch out. You are actually bringing destruction upon yourselves. God cannot be mocked. Bitiwan mo ang sandata ng paghihimagsik mo laban sa Diyos. At magpasakop ka sa Kanya. At tatanggapin ka niya. At hindi ka niya itataboy. Mabiyaya ang ating Panginoon. Though you have spent 3/4 of your lives in sin and rebellion against God, if you will return to Him, if you will humble yourselves before Him, mayaman siya sa awa at habag. Siya ay nagpapatawad ng masagana. And He is able to save to the uttermost. Gawin mo ito ngayon, kaibigan. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. We have to be decisive in taking a stand. We are your temple. We are on your side. And that means we are on your side, fighting against Satan and fighting against sin. Tulungan ninyo kami, O Diyos. At naway ang mga kaibigan namin, they have to decide also. And we pray, O God, that you will cause them to see the reality that if they destroy the church of Christ, they are actually bringing destruction upon themselves.
Naway imbis na maghimagsik laban sa inyo, ay sumuko at magpatira pa sa inyo, O Diyos. Naway gamitin ninyo ang message na ito upang dalhin sila sa paanan ng aming Panginoong Hesukristo. In Jesus' name we pray. Amen. Who is on the Lord's side?